Jacob's story reminds us that wrestling with God starts with humility, not pride. Pagka ang tao mayroong pride, expect mo ang distraction. Kaya kung mayroong pagpapakumbaba, mayroong pong blessing. Jacob admitted he could not save himself. And the moment of humility was the first step toward blessing. Kaya kung na-born again ka na at wala ka pang pagpapakumbabang totoo sa Panginoon, wala pong masisimula ng Diyos sa buhay mo na pagpapala. God opposes the proud but shows favor to the humble. God opposes the proud, ulitin ko po, but shows favor to the humble. Pride leads to schemes and distractions. But humility leads to dependence on God. Amen? Kaya hindi ka nga may angat ng Panginoon, ay paano inangat mo na yung sarili mo? Hanggat hindi ka matutong magpakumbaba, hindi ka iangat ng Diyos. Promotion comes from God. The more na nagmamataas ka, the more ka na ibabagsak. Amen? Yan po ang sabi ng Panginoon. Whoever makes himself great will be disappointed. But whoever humble themselves will be exalted. Amen po? Paano ko pa itataas ng Diyos ay nagmataas ka na? Ang itinataas ng Diyos, ang pinopromote ng Diyos, ang marunong magpakumbaba. Amen? In Proverbs 16, verse 18, pride leads to distraction and arrogance to downfall. Kapag ka ang tao ay arrogant, siya po ay babagsak. Kapag ang tao ay merong pride, meron din pagkawasak. Pagkawasak at pagbagsak. Amen? Ang mahalaga sa Panginoon, gaano mang karami ang kasalanan mo, kahit araw-araw ka pang humingi ng tawad sa Panginoon na merong pagpapakumbaba, hindi ka tatanggihan ng Diyos. Pero ikaw, na nagtatago ng kasalanan, hindi mo inaamin ang kasalanan mo, malaking sumpa mo sa Diyos. Amen? Pero kahit araw-araw, humingi ka ng tawad sa Panginoon, hindi ka tatanggihan ng Diyos. O ikaw man ay narito ngayon, simulan mo na. Desisyonan mo na. Amen? Na ikaw ay matutong magpakumbaba sa Diyos, makipag-wrestling ka sa Diyos. Walang mangyayari sa mga patumpik-tumpik mo na yan, paisi-isi mo na yan. Lahat po binubuno.